May 7 reef sa South China Sea at 5 sa mga ito ay sa teritoryo ng Pilipinas o West Philippine Sea. Inaangkin ng China ang 5 reef na ito, ang Mabini, Mackennan, Calderon, Kagitingan at Burgos Reef. Mga utol, hindi lamang yun ang kanilang inaangkin, no? So alam nyo naman, yung Ayungin Shoal ay kinaangkin rin nila, pati yung Scarborough Shoal. Halos lahat. Okay mga utol, halos lahat nga. Kasi naglabas sila ng sarili ng mapa, yung tinatawag nilang 9-dash line na eventually ginawa nilang 10-dash line na nagsasabi na kanila lahat yung nasasakupan ng guhit na iyon. Okay? And para malaman natin kung ano-ano na yung mga isla o reef na kanilang nasakop na, mga utol, nilagyan nila ng artificial island, pumunta tayo dito sa Asia Maritime Transparency Initiative, China Island Tracker. Okay? So, basahin lang natin ng konti. China has 20 outposts in the Paracel Islands and 7 in the Spratlys. It also controls Scarborough Shoal, yung Bajo de Masinloc, yung sa may Zambales, which is seized in 2012 via constant Coast Guard presence though it has not built any facilities on the features. So wala silang artificial island sa Scarborough Shoal, mga utol, pero talagang hinaharangan nila. Naalala nyo yung floating barrier na nilagay nila? At kamakailan lamang mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Another interesting topic mga utol, dahil ito title pa lang, mga nakakagulat na lihim ng West Philippine Sea na ikinagagalit ng China. Ano kaya ito mga utol? Bakit? Naiisip ko lang, bakit sila pa yung magagalit, no? Anyway, mula ito kay Welbis PH, pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Ano kaya mga lihim ito? Bakit sila? Pero alam naman natin yun, sila pa nga yung nagagalit, yung China palagi, no? Na parang lagi nila pinalalabas na kanila yung lugar na yun. Okay, game na? Ay patuloy ang tensyon sa pag-aangkin ng China sa mga isla sa West Philippine Sea o South China Sea, tulad ng Ayungin Shoal kung saan nasaan ang BRP Sierra Madre. Kahit na nanalo ang Pilipinas sa International Court na atin ang ilang isla, hindi pa rin tanggap ng China ang desisyon na ito. Ang West Philippine Sea ay may malaking halaga dahil sa likas na yaman at strategic na lokasyon nito. Ito ay pinag-aagawa ng iba't ibang bansa dahil sa mga ruta ng kalakal, langis at natural na yaman na maaaring mahagilap dito. Kaya't samahan niyo akong libutin ang West Philippine Sea upang alamin ang mga natatangi nitong nilalaman. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Mga nakakagulat na lihim ng West Philippine Sea. Ang tawag sa West Philippine Sea ay pinanukala ng gobyerno ng Pilipinas noong 2011 sa ilalim ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Ito ay bilang protesta sa malawakang pag-angkin ng China sa bahagi ng South China Sea. Isang resolusyon ang inihain ng isang kinatawan mula sa Akbayan Party List upang palitan ng pangalang South China Sea at gawing West Philippine Sea. Tama. Ang mungkahing ito ay sinuportahan ng maraming sektor kasama ang militar at mamamayan. Ito ay formal na naisapinal at ginawang opisyal na pangalan ng teritoryo ng Pilipinas sa South China Sea noong Setyembre 2012. Simula noon, ang West Philippine Sea ang ginagamit na opisyal na pangalan sa mga pambansang mapa, iba't ibang opisyal na komunikasyon, mga departamento ng pamahalaan at mga dokumento. Ang layunin nito ay hindi lamang ipakita ang pagtutol sa pag-angkin ng China, kundi pati na rin upang maipakita ito ng mas eksakto sa national mapping system ng bansa. Pero posible kaya, no? Kaya inaangkin ng China yung halos kabuuan ng South China Sea dahil nakapangalan sa kanila, South China Sea, no? Di yung Indian Ocean, di kukunin din ng India. Diba? Wala rin sa hulog itong mga to, Mga utol talaga, alam nyo naman, no? Na talagang ginigiit talaga nila. Kahit sino magsalita sa kanila, yung foreign ministry nila, kahit sino magsabi, kahit itong ambassador, Chinese ambassador to the Philippines sa si Wang Xilian, sinasabi talaga nila na kanila yung lugar na yan. Lahat dyan, lahat na nandyan sa South China Sea ay kanila. Ganon sila katindi sa panggigiit na kanila yung lugar at tayo yung mali. Yung kung sino man bansa, kagaya natin na pumapalag sa ating mga teritoryo, pinalalabas nila na mali natin. Yun yung pinapalabas nila sa mga tao nila. Siguro pati yung mga tao nila ay naniniwala sa China na
Oo nga, no? Amin yan. Ba't inaagaw ng Pilipinas? So, parang palalalabas nila, tayo pa yung nangaagaw ng teritoryo. Pero siguro yun yung dahilan, no? Pero parang illogical talaga no? Pang may pakita ito ng mas eksakto sa National Mapping System ng bansa. Sa West Philippine Sea, hindi lamang ang Exclusive Economic Zone or EEZ na 200 nautical miles mula sa baseline ang mahalaga, kundi pati na rin ang Extended Continental Shelf. Itong bahagi ng karagatan na labas sa EEZ kung saan ang Pilipinas lamang ang may karapatang makinabang sa likas na yaman at yaman ng karagatan. Ito rin ang lugar kung saan umaabot ang mga karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng karagatan na nagbibigay ng karagdagang proteksyon at kontrol sa mga likas na yaman sa ating bansa. Maraming mga bansa ang may di pagkakasunduan sa mga teritoryo sa West Philippine Sea. Kasama nga sa mga nag-aagawan dito ang Brunei, Malaysia, Pilipinas, China, Vietnam at Taiwan. Mula 2013 hanggang 2015, binantayan ng China ang ilang lugar sa karagatang ito. May 7 reef sa South China Sea at 5 sa mga ito ay sa teritoryo ng Pilipinas o West Philippine Sea. Inaangkin ng China ang 5 reef na ito, ang Mabini, Mackennan, Calderon, Kagitingan at Burgos Reef. Mga utol, hindi lamang yun ang kanilang inaangkin, no? So alam nyo naman, yung Ayungin Shoal, inaangkin rin nila, pati yung Scarborough Shoal. Halos lahat. Okay mga utol, halos lahat nga. Kasi naglabas sila ng sarili ng mapa, yung tinatawag nilang 9-dash line na eventually ginawa nilang 10-dash line na nagsasabi na kanila lahat yung nasasakupan ng guhit na iyon. Okay? And para malaman natin kung ano-ano na yung mga isla o reef na kanilang nasakop na, mga utol, nilagyan nila ng artificial island, pumunta tayo dito sa Asia Maritime Transparency Initiative, China Island Tracker. Okay? So, basahin lang natin ng konti. China has 20 outposts in the Paracel Islands and 7 in the Spratlys. It also controls Scarborough Shoal, yung Bajo de Masinloc, yung sa may Zambales, which is seized in 2012 via constant Coast Guard presence though it has not built any facilities on the features. So wala silang artificial island sa Scarborough Shoal, mga utol, pero talagang hinaharangan nila. Naalala nyo yung floating barrier na nilagay nila? At kamakailan lamang binomba nila ng tubig yung BFAR, yung barko ng Pilipinas. Okay? Pati yung mga mangingisda natin doon takot na mangingisda. Pero kung napanood nyo si Manong, yung pinaglalaruan sila, inapahabol sila ng bangka. Yun, mga utol, doon sa Bajo de Masinloc. Since 2013, China has engaged an unprecedented dredging and artificial island building in the Spratlys, creating 3,200 acres of new land along with substantial expansion in its presence in the Paracel. So, check na natin yung mga reef, no? At saka islet sa Spratly Island na kanilang tinayuan, okay? Yung Quariton Reef o tawag natin ay Calderon Reef, mga utol sa Pilipinas, pero hindi lang tayo may claim. Yung mga yan may mga claim din, okay? So, Fiery Cross Reef, ang tawag sa Pilipinas ay Kagitingan Reef. Yan mga utol yan yung mga artificial island na tinayo nila. Gavin Reef o yung Burgos Reef na tinayo na rin nila. Uges Reef, okay? Ang tawag natin na Mackennan Reef, ayan mga utol. Johnson Reef, ang tawag hindi na sa Pilipinas kasi wala tayong claim, hindi nakasulat. So yan ay bahagi din ng Spratly Island na pinagtatalunan din, no? Mischief Reef, okay? O Panganiban Reef dito sa atin sa Pilipinas, and Subi Reef, Samora Reef sa atin, mga utol. So ito ay sa mga Paracel na. Pero yung mga yan, yung mga artificial island na tinayo ng China sa ating katubigan at hindi lamang sa atin, no? Mayroon din sa iba. Okay, pero so far, ibig sabihin may mga naagaw na sila sa atin at pilit nilang inuubos. At unti-unti, gaya nung nakalagay dito, no, via constant Coast Guard presence. Ganon yung ginagawa nilang invasion, no? Yung pagpaparami lang ng presensya. Yung pambubuli, pandadarag, yun. Hanggang tayo yung tumigil. Pero etong mga artificial island, nung binilt mga utol, hanggang ngayon pinag-uusapan pa. Kasi parang may foul play na nangyari sa ating gobyerno. Ayoko nang ungkatin pero alam ko meron kayong idea tungkol doon. Tuloy na muna natin to. Sa West Philippine Sea ay maraming likas na yaman at iba't ibang uri ng buhay dagat ang matatagpuan. Totoo. Noong 2020, ayon sa Bureau of Fisheries and Aquaculture, nakapagtala ng humigit kumulang na 324,312 metric o tonelada ng mga produkto mula sa karagatan ng West Philippine Sea.
Libo-libong mangingisda mula sa iba't ibang rehiyon tulad ng Ilocos, Central Zone, Mimaropa at NCR ang umaasa sa karagatang ito para sa kanilang kabuhayan. Tama. Gayunpaman, may agam-agam ang ilang mangingisda dahil sa kanilang kaligtasan, partikular sa mga sasakyang pandagat ng China na naglipa na sa lugar. Yun yung problema ito ay nagpapalakas ng takot na maaaring makaapekto ito sa industriya ng pangisdaan na bumubuhay sa maraming Pilipino sa West Philippine Sea. Ang coral reef sa West Philippine Sea na may sukat na kulang kalahating milyong hektarya ay isang malaking bahagi ng kabuang reef area ng bansa ayon sa Biodiversity Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources. Ito ang ikatlong pinakamalaking reef area at pinakamaraming uri ng coral reef sa Pilipinas. Ang bawat square meter ng coral reef ay naglilikha ng 1 hanggang 5 kilo ng puting buhangin taon-taon. Ito ay isang mahalagang destinasyon para sa turismo na nagbibigay ng malaking ambag sa industriya. Bukod dito, ang coral reef ay may malaking papel sa ating karagatan, hindi lamang bilang atraksyon para sa mga turista, kundi pati na rin sa ekolohiya ng ating marine ecosystem. Mga utol, nakaraan napabalita, pinakita ng Philippine Coast Guard nung lisanin ng Chinese Maritime Militia ships, yung isang lugar sa West Philippine Sea, inubos nila yung corals doon. 'Di ba? Kumbaga sinira nila yung lugar kasi yung etong mga corals tirahan ito ng mga isda. Yan yung dahilan kung bakit maraming isda sa lugar kasi may tirahan. Imagine nyo, tinanggal o sinira ang tirahan yung komunidad ng isda. Di aalis yung mga isda doon. Walang ya talaga, walang magawa na maayos, 'di ba? Iniwan nila, pinakita mismo ng Philippine Coast Guard kung anong ginawa nila doon at saka na VFAR, video nila pag alis ng mga Chinese Maritime Militia yung lugar, wala na yung mga coral doon. Tapos sasabihin nila hindi daw sila may gawa. Sino may gawa? Sila lang naman yun nandun. Diba mga utol? At isa pa, sa halip na napapakinabangan ng ating mga mangingisda, yung mga yaman dagat dyan, hindi. Dahil binablock nila, hinaharas nila. Kaya yung ibang mga mangingisda natin, takot na mangisda. Diba mga utol? Napakawalang ya. Sobrang walang ya yung ginagawa nila sa atin. Okay? Tuloy muna natin. Anong masasabi nyo dyan? Paki-comment na lang. Ayon naman sa US Energy Information Administration, ang Recto o Reed Bank ay ang lugar na may pinakamaraming oil at natural gas sa bahaging ito ng karagatan. Ayon sa makasaysayang Hague ruling noong 2016, sinasabing ang Recto Bank ay parte ng Philippines Exclusive Economic Zone. Alam mo ba na sa Pilipinas ay maraming mga daungan at seaports ang matatagpuan malapit o mismo sa West Philippine Sea? Ang Manila Port na pangunahing daungan ng bansa ay nasa Manila Bay na konektado sa West Philippine Sea. Ang Manila Port na pangunahing daungan ng bansa ay nasa Manila Bay na konektado sa West Philippine Sea. Kasama rin sa mga mahalagang daungan ng Subic Bay Freeport Zone sa Zambales. Dating US Naval Base na ngayon ay Free Trade Zone na nakaharap sa West Philippine Sea. Ang Port of Batangas sa Batangas at Puerto Princesa Port sa Palawan ay kapwa na sa mga lugar na malapit sa West Philippine Sea. Ang mga daungang ito ay hindi lamang panglokal na pangkalakal, kundi konektado rin sa pandaigdigang kalakalan. Ang Batangas Port halimbawa ay nag-uugnay sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Ang Puerto Princesa Port naman ay sentro ng mga turista sa Palawan at kahit ang Cagayan de Oro Port sa Misamis Oriental. Bagamat hindi diretsyong nakaangkla sa West Philippine Sea, ay mahalaga para sa timog na bahagi ng Pilipinas. Ang pagkakaroon ng mga pangunahing daungan sa mga lugar nito malapit sa West Philippine Sea ay nagbibigay ng magandang oportunidad para sa kalakalan at pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Tama. Ito rin ay nagpapakita ng estratehikong lokasyon ng bansa sa rehiyon na nagbibigay ng akses sa mga pangunahing ruta ng kalakalan sa Asia. Ang West Philippine Sea ay mayaman sa mga isla, gaya ng Spratly Islands o Nansha Islands, pinag-aagawan ng China, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Brunei at Pilipinas. Noong 1843, natuklasan ni Richard Spratly ang mga ito. May 100 plus maliliit na isla at reef dito. May mga civilian settlements at military structures. Ang Scarborough Shoal o Panatag Shoal o Badyo de Masinloc, malapit sa Zambales, ay may coral reef at bato. Sa lugar na ito ay matatagpuan ng maraming isda, malaking oil at natural gas reserve. Ang Nine Dash Line ay isang territorial claim ng China na sumasaklaw sa malaking bahagi ng West Philippine Sea.
Ito'y pinapakita sa mga mapa bilang isang pulang linya na naglalarawan ng kanilang pangangamkam sa nasabing teritoryo. Ngunit noong 2016, idineklara ng International Tribunal na walang basehan ng kasaysayang ito bilang basehan ng kanilang pag-aangkin. Ang bansang China ay naniniwala na matagal na nilang teritoryo ito batay sa kanilang history at pangalang ibinigay sa mga lugar. Sa kabilang banda, ang Pilipinas ay may mga kasaysayan at mga dokumento na nagpapatunay na parte ito ng ating teritoryo. May mga lumang mapa na nagpapakita ng bahagi ng West Philippine Sea bilang parte ng ating bansa noong 1734 at pati na rin ang pagtatayo ng watawat at pagsasagawa ng iba't ibang aktibidad noong 1465. Itong ilan sa mga pruweba ng Pilipinas na nagpapakita ng ating koneksyon at pangangalaga sa nasabing lugar. Ayan mga utol, no? Yung claim ng China ay walang basehan, no? Sa kanila lang nauna na mag-explore dyan o mag-settle daw yung kanilang mga ninuno. Yun lang yun. Pero tayo, meron tayong mapa. At saka hindi naman tayo nangaangkin ng hindi atin. Yun lamang pasok sa ating exclusive economic zone. Ang pinaglalaban lamang natin ay yung talagang mga teritoryo natin. Hindi po tayo yung nangaagaw. Okay, mga utol. Pero yung sa iba, yung may disputes tayo sa iba kasi pasok rin yata kung hindi daw nagkakamali sa kanilang exclusive economic zone na hindi naman natin nagiging problema. Yung Vietnam, yung Malaysia, yung Brunei, hindi naman natin nagiging problema. Ang problema lang talaga, etong pang-aagaw ng China, mga utol. So, ano masasabi nyo dyan? Paki-comment na lang. Maraming salamat. Well, BizPH. Maraming salamat din sa inyo. Muli ako sa Target Aquiles on behalf of the Real Star Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-ingat. Keep safe. God bless. Saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.